In the Philippines, modern change and natural beauty blend together. While urban centers display advanced technology, smart infrastructure, and digital innovation, rural areas offer breathtaking landscapes and rich customs. The Philippines shine with a unique combination of culture, nature, and development. Whether in the city, Hindi bababa sa baha ang nasawi ng Anurin Laguna kahit may dalawang flood control projects naman sa lugar. Pero walang galawan ang mga sasakyan sa ilang kalsada sa Metro Manila. Bigla kasing umapaw ang baha kasabay ng ulan. Pinapag-iba ng Quezon City Hall ang pumping station na itinayo ng DPWH sa ibabaw ng isang creek cut. home to thousands of families living along rivers, lowlands, and neighborhoods where floods have become a common challenge. When heavy rains come, the water rises fast, touching lives in many ways. Ano sa'yo pangalan po, Anay? Virginia po. Ano sa'yo pangalan po? Janre. Sardiniola. Your name po? Jan Denry A. Abiar. Nako karon with Kuya sa Mark. Sa pangalan ni mo, te? Yeah. Sa pangalan ni mo, te? Yani. Ako po ay si Benji A. Bio. 53 years old. Early in 2025 alone, hundreds of families were displaced, clinging to safety as water rose around them. But behind the chaos lies a deeper betrayal. Hundreds of so-called flood control projects, funded by the government, now exposed as ghost projects, declared completed by the Department of Public Works and Highways. Many of these structures never existed, while others were dangerously substandard, offering communities a false sense of protection as lives are lost and homes destroyed. Filipinos are left not just fighting the floods, but the corruption that lets them drown. Na magkusog ulan. Ang kusog lang mo ulan. Kusog ang ulan. Bahaan siya. Kaya kung kusog ang ulan. Kusog ang ulan. Magkusog sa ulan. Kusog ulan. Hindi kayo sa unlike sa magulan. Punong dayon niya, magulan niya, kusog kayo. Possible yun ang baha padulong ko. Pag-ulan lang, gano'n. Pag-ulan, yung straight ulan. Siguro kung ang pagbaha pag-usapan, hindi gaano. Kung malakas ang ulan, kaya yon bumabaha dito sa may kwan, sa kalsada lang, hindi dito sa may mga kwan walang baha na malakas. Kuan ni diri man panang manglutaw mo guni diri ang mga kuan. Lalo. Ade lang magagi ang mga tao. Oh. Dagan kayo magkasakit diri after magbaha. Baka kay kanang hassle kay kabuang pamighipos ani among mga gamit diri. Ayan, ito basura. Basura, mga padulong man mo dili so may tabo, musunod sila sa kanal. Yung kanal, malahok sa kulitos tumoy. Tama stagnant, diyan mo ng basura sa kanal. Dito lang sa loob. Wala ba? Dito, dati Pagbaha, maraming epekto. Unang-una, sa mga taong bayan, pagka-barangay, pag may baha, sigurado may epekto. Pag sinabi ng barangay na kung sakali kailangan lumikas ang mga tao.
Despite efforts to build drainage and raise river dikes, the floodwaters still rise due to intense rainfalls and swollen rivers. The problems doesn't stop there. Flood waters can cause damage to houses, wash away belongings, and block access to school, markets, and jobs. Many families need to leave their homes for safer places until the water goes down. Walang tek man. Wala ko. Wala man, nagkataon. Kinasecure ang first day, kinasecure nila ang mga motor. So if naman yung mga balay dire nga kanang murag dali ra jud kayo masudab ba mo so ginatabangan na mo. Ang dami-daan, kay siyempre, asol man siya kay pagkabuntag. Pag ilinim yung limbiyuhan niya pagkagabi, pagkaugma, tagang ito sila sa kuwan. Parang pag mag-ulan, ligo din ng ulan, kaya sabay namin sa paglimbyo niya. Una, kasi yung baha, unang-una kukunin natin yung mga bara sa kanal. Linisin yung mga kanal, linisin lahat mula dito sa itaas hanggang sa baba para yung daloy ng tubig tuloy-tuloy sa papuntang malaking ilog. Siguro dito sa amin, di naman gaano malala yung baha. Siguro sa komunidad, kung may malala talagang baha, unang-una ang sa barangay talaga. Sila kasi yung pinaka ng kagaya nito, barangay, sila lahat at saka yung RISPA disaster, siya ang mamumuna dito sa baha. The weather has changed. Rain is heavier and more sudden than before. Urban growth means more concrete surfaces where rainwater can soak in. Rivers that once handled normal flows now overflow because their banks are filled with silt and garbage. Diri karon wala pa man diri karon. Wala pa. Tabang lang. Trabaho ang uban. Wala nga. Diri nakatag sila mga mga tag lang bugas bisan. Ano? Matag lang mga bugas. Panangaman sa barangay na ma-respond man sila, pero mo lagi. Sila bandili mga ito. Sa kay issue. Pag-ugma na sa mga ito, lagi ng kapital, pag-ugma na mga ito. Nakasulay. Mga tanga na. Kasi may kuhan, update sila sa mga, mga sila. Walang doon. Nakasulay ba kaya nga nabati o wala mo nakatagan ka ng relief goods recovery? Wala may nagawa man nagatag diri na. Wala Regarding ano mga laman. Siguro sa lahat ng tulong kailangan pantay-pantay. Wala naman yung na hindi pantay, kailangan pantay-pantay lahat para kasi lahat may epekto yan na kunwari may mga baha. So hindi naman lang isa yung natamaan, lahat man sa buong komunidad. Floods bring health risk. Dirty water can spread diseases like diarrhea and skin infections. Clean water and food can be hard to find during and after floods. Floods also affects farmers and vendors. When their livestock and products are damaged, it becomes very difficult for them to recover, especially for the poor individuals who depend on their small shops, which they work so hard to build. Anang murag pa nang buwan diba?
Mato sila diri Kabalo sila. Alert lang. Pa. Alert. Alert. Na-alert mo sa mga anak mo barangay. Oo, barangay. Alert mo sila. Makandam din mo yan. Oo, amdam. Mga lang ang mga gamit. Magato po mag-evacuation yan. Wala man, di alam ang pudmita. Yes. Like what man? Like mag-text message yung mga nga ay anak time kay murag magbaha anak good. Okay. Tip is siya kay makatag siya sa mga kuan enough time para makapag-pack sa mga things usa magbaha anak. Ay balo ba ka sa mga early warning systems? Like things alerts o radyo ko tayo. Kanang okay ka na pahimang mo at least ma-aware ang mga tao aron sa nga ay mga sakto na magabalhin dayon sila. Muna ako nabantayan lang, mag-warning, ka lang mga kuhan, ganang mga expander, mga ito din, mga ito sa sapa, magpakuhan sila, magbalo sila ng tubig sa ba, saka sa sapa, is usog ang presyo, mag-alarma sila dito. So, hindi, wala na yan. Sa ilang mga pahimangno iya ka nang nakatabang nik para ma-ready mo maka-evacuate sila. Pahimangno man lang good na dili, wala mang good kayo yung anak, nag-update eh. Hindi ba pwede nga na pag siguro ka lawam dito kayo ang kuhan. Nakakitado lang din ang mga nag-aagi diri kaya siyempre ang ilang mga motor o ilang mga kuhan sakyanan, kaya masudlan ng tubig, mga daon. Oo. Anong, mayroong text, di ba? Text, minsan. Siguro dito sa amin ang pagkakaiba, dito kasi mataas. Kapag yung mga babahain na lugar dito sa amin mataas at saka yung unang pagkaalam dito gawa yun lang sa ano namin sa radio communication, may mga radio na tumatawag na may baha o ano ba ulan ba dyan, hindi kagaya sa baba, yung mga baba na area yun talaga mga babahain. Siguro malaking tulong yun gawa ng communication, yung kahit yung radio lang malaking tulong na yun sa buong komunidad ng barangay. To truly reduce the risk, everyone must work together, from families living near flood-prone rivers to city officials planning drainage improvements. Immediate action is needed to keep our country safe. Additionally, politicians must be transparent with their projects and carry out their responsibilities wisely to ensure that the people are protected and no longer suffer from poor planning and neglect. Tagungon lang nila ang kanal. Kanal. Oo. Like dapat fair lang tanan during evacuation kay dili mas ginauna ang mga naay mga ranggo sa government kaysa sa mga tao nga na diri kay mas nanginanglan gusto ang mga pobre na tao kaysa sila. Yan naman good na good, yun ang kumbaga, wala naman sana about the budget is sikot-sikot. Ako lang is ako ng trabaho, agad. Ako manitabo din sa kongod sa nag-control nga nagano-ganong kawat. Nga, may matapos ko nga ginagmay lang nga dalan niya, kawaton pa. Wala, di ka ambibiyo. No corrupt. Sana na corrupt. No corrupt, sige sir. Floods are not just about water. They affect lives, health, education, and livelihoods. Understanding these challenges help us to prepare better and build a stronger, more resilient country. When floods come, they don't choose who to attack. Neither should help and support be limited. Together, we can face the waters and protect our coasts, our families, and our future. The process of creating our documentary opened our eyes to the harsh realities faced by many Filipino families living in low-lying and underprivileged communities. It showed that flooding is not just a natural disaster, but a reflection of social inequality. While rain and rising water levels affect everyone, it is the poor who suffer the most, living in unsafe areas without proper drainage and stable homes.
What amazed us was the resilience of the people. Despite losing their homes and belongings repeatedly, they still managed to smile, work, and hope for a better tomorrow. This spirit of cooperation gives hope for the future because it proves that change is possible when people work as one. We realize that solving this problem takes the whole community, families, leaders, and government working together to build a stronger and safer community for everyone.